Like the sun that rises every day. Oh, you are so faithful, Lord, you are so faithful. Like the rain that you bring, and every breath that I breathe, you are so faithful, oh Lord. Like a rose that comes alive every spring, you are so faithful, Lord, you are so faithful. Like the life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, oh Lord. See the cross and the price you had to pay. See the blood that washed my sins away. And in the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. Oh, you'll still be faithful. When the stars refuse to shine, time is no more, you'll still be faithful. You'll still be faithful, my Lord. Like a rose that comes alive every spring, you are so faithful, Lord, you are so faithful. Like the life that you give to every beat of my heart, you are so faithful, oh Lord. See the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. And in the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful, Lord, you'll still be faithful. When the stars refuse to shine, time is no more, you'll still be faithful.
you seem so far away, a million miles or more, it feels today. Though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say. What to say? Don't know where to start. Where to start? But I should give the grace. With all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say. What to say? I don't know where to start. Where to start? But I should give the grace. With all that's in my heart, I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Yes, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Muli, araw na naman po ng linggo at atin pong pupurihin at sasambahin ang ating Panginoon. Ngayon pong araw na ito ay ang mensahe po ng ating Panginoon ay tungkol po sa pagmamahalan ng bawat isa. Ito po ay makikita dito sa John chapter 13 verses 34 to 35. Ganito po ang nakasulat doon. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo. Kung paano ko kayong minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo nga ay mga alagad ko. So, yung loving one another, isang distinguishing mark, isang tatak ng isang Kristiyano. Ngayon, bakit po ito po ba ay bagong kautusan? Bakit sinabi niya, a new commandment I give to you? Sabi niya sa Ingles.
Nakalagay po sa Leviticus chapter 19 verse 18, sinasabi doon, mahalin nyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. So yun po ay napakahirap na. Pero ngayon po, bago umalis ang ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na magmahalan kayo. At ito ay a new commandment ang ibinibigay ko sa inyo. Bakit po a new commandment? Dahil sa ginawa ng Panginoon, it is a sacrificial kind of love ang ginawa ng Panginoon. At ang ikalawa, ito po ay pagmamahal kung saan ito ay pagtupad ng covenant sa Ezekiel. Sinabi po doon, 36 verse 26, sinabi po doon na bibigyan ko kayo ng bagong puso, sabi ng ating Panginoon. So, yung bagong puso na yon, yung puso kung saan isusulat ang mga kautusan ng Diyos, ito po ay gagawin ng Holy Spirit. Ito pong dalawang ito, ang bagong new commandment sa bagong tipan ay sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, ano po ang nangyari? Bakit po? Tingnan po natin yung term na love. Doon pa sa Eden, mayroon na pong pagmamahal. Si Eva at si Adan, kasama ng Diyos, ay mayroong napakagandang relationship. Isang pagmamahalan ng nilikha sa kanyang manlilikha. At ito po ay isang relasyon na napakataas ng pagmamahalan. Ito po, sila po ay sinasabi doon na ang Diyos ay kagalakan ng Diyos ang sina Adan at si Eva. Ngayon, nahiwalay po ang tao sa Diyos at walang magagawa ang tao anuman ang kanyang gawin. Kaya, gumawa po ng paraan ng Diyos. Papaano naman po nahiwalay ang tao? Tingnan po natin kung gaano kapinsala ang ginagawa ng kasalanan. Nung ang Diyos sa pag-uusap ni Eva at ni Adan, wala po tayong makikita na ang Diyos ay nandoon, pero nakasingit po ang dyablo. Sabi niya kay Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng mga bungang halaman? Sumagot po si Eva, pwede kaming kumain pwera lamang sa isa. Sapagkat kung kakainin namin ito, kami ay mamamatay. Hindi totoo yan ang sabi ng dyablo. Sa katunayan, kung kakainin ninyo yon, ay magiging katulad ninyo siya. Kayo ay magiging Diyos na katulad niya na malalaman ang totoo at ang mali. So ano pong ginawa ni Eva? Kinain po niya. So nung kainin niya, right at that moment, yung image ng Diyos ay nandoon, pero yung likeness ng Diyos, yung holiness na wala. At yung kanyang ginawa, right at that moment, ano ang nangyari kay Eva? Siya po ay nagmistulang parang si Satanas. Pinakain niya si Adan. Ang ginawa ni Satanas, parang lumipat sa kanya, siya naman ang nagpakain kay Adan. Wala man po doon sa senaryo na yon, yung mga nangyayari ngayon ay ganito eh. Sasabihin ng isa, kung mamamatay ka, mamamatay din ako. So, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, namatay sila sa oras na yon. Ang kamatayan, ang demand ng kasalanan ay kamatayan, kaya ang lahat ay namatay at nahiwalay. Ang Diyos, ang tao ngayon ay incapacitated. Wala siyang magagawa. So ano ang nangyari? Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Dahil sa katagalan, anumang klaseng pag-ibig katulad ni Eva at Adan na against sa kagustuhan ng Diyos, it is an illegitimate love. At ang love ngayon ay parang wala ng kwenta. Parang noong 80s,
yung $1 ay nagkahalaga ng 7 pesos. Akin pang naaalala pag namalengke yung aking kapatid, ang isang basket sa 100, may bigas na, mayroong pang ulam, napupuno yun. Sa katagalan, yung bagay na yun, parang 1,000 na ang iyong gagamitin. So, na-devaluate ang peso. Parang yung love ganoon din. Yung pag-ibig ay napakalayo sa definition ng Bible. Napakalayo sa meaning ng love. Kaya po, ang worth ng peso o ang worth ng love ay na-devaluate, hindi worth ng kanyang face value. Hindi worth. Parang ito ay isang salapi na wala ng halaga. Ngayon, ito po, para po ito ay may balik, ano po ang nangyari? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. At ito po ang ating i-discuss para sa kanyang inutos sa atin, loving one another, ay magawa natin ito. Ano po ang kanyang sinabi? Tulad ng ginawa ko. Magmahalan kayo, sabi niya, tulad ng ginawa ko. Ito po ang unang point. Ano po ang kanyang ginawa? He connected himself to human beings. So, connection. Napaka-importante po ng connection pagdating sa pag-ibig. Ano po ang ginawa niya? Sabi niya doon sa John chapter 6 verse 38, bumaba ako mula sa langit. Ito po ang isang sacrifice na ginawa ng Diyos. Iniwan niya ang langit. Bumaba siya. Ano ang kanyang dala? Ang dala-dala po ng ating Panginoon ay ang kalooban ng Ama. Dahil hindi makalapit ang tao sa Ama, gumawa ng mediator. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang yung pagkahiwalay nung tao na patay sa kasalanan na walang magagawa ay kanyang malapitan. Siya po ay bumaba mula sa langit. Yung pagmamahal ng Ama dala niya at ang kanyang pagmamahal. Ano po ang nangyari? Ipinanganak pa siya doon sa sabsaban. At dahil doon, nung ipinanganak siya, ang buong Roma ay naligalig. Siya pa lang ang sanggol na naligalig ang buong Roma. Bakit? Sa pagkasanggol pa lang, gusto nang patayin ang ating Panginoong Yesus. Ito po ang nangyari. Pero lumaki po ang ating Panginoon. Siya po ay nireject, maging ng kanyang pamilya. Sa pag-connect sa tao, hindi siya katanggap-tanggap. Ang sabi doon sa Isaiah chapter 53, wala siyang mukha na ang tao ay mamamangha. Siya ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at kanyang ginawa na siya ay naging tao, nagpakababa tulad ng isang alipin. Ganon ang pagkakonek niya. Sacrifice. Kaya tayong mga magkakapatid, kailangan ng koneksyon upang tayo ay magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Kailangan, katulad ng ating Panginoong Yesus, siya ay nanahan sa mga disipulo, kasama niyang kumakain, kasama niyang natutulog. Kaya napaka-importante po ang bagay na ito. Ngayon, bakit kailangan po na tayo ay mag-connect sa bawat isa? Mayroon connection sa bawat isa. Kasi po katulad ng Panginoong Yesus, ang connection minsan mayroong mga doktrina, mayroong mga spiritually na wala, pumupunta at parang ginagamit ito ng dyablo. Kaya kailangan mayroon tayong connection. Malaman yung needs, hindi lamang spiritually, maging materially, at malalaman natin at mayroon tayong pwedeng ibigay o itulong sa isang kapatid. Ngayon, nung ang Panginoon ay nireject maging ng kanyang pamilya, ng tao, siya ay ipinako sa krus. Ito ang connection na ginawa ng Panginoon. Nung manirahan siya dito, nireject. At sa kanyang pagka-reject, siya ay pinako sa krus at siya ay namatay. Magti 3 o'clock ng hapon, nagdilim ang buong kalangitan at napunit yung tela na nagpapahiwalay sa kabanal-banalang trono ng Diyos at sa tao. Nung mapunit yon, nagkaroon tayo ng access. Nagkaroon ngayon ng connection. Yung tao sa Diyos, siya ay na-justified. Ano po ang justification? Gusto sabihin,
Sa ginawa sa ginawa po ng ating Panginoong Yesus, yung legal standing ng tao before God, wala siyang kasalanan. Sinabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, paulit-ulit na itong sinasabi, siyang walang kasalanan ay ginawang makasalanan upang tayo ay mailapit sa Diyos na banal at walang kapintasan. Yon ang justification, yung ginawa ng ating Panginoon. So, magmula noon, tayo ay nagkaroon ng koneksyon sa Diyos. Sa ginawa ng Diyos, kumonek siya, nanirahan siya dito. At siyang kanyang mag-resurrect siya, pinadala naman ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi po tayo iniwanan ng Diyos kung hindi ginawang templo ang ating mga katawan na nirahan sa ating mga puso. Yan ang nagagawa ng koneksyon. Kaya po sa mga magkakapatid, yung loving one another, tularan ninyo ang aking ginawa, ang sabi ng Panginoon. Kailangan lagi, kahit nasa isip lamang at pagpunta sa mga kapatid, mayroon tayong communication, mayroong koneksyon. At ito po ay napatunayan namin maging kaming mga deacons sa church. Noong una, aloof ang bawat isa. Maaari sa economic standing ng bawat isa at medyo nahihiya ang iba. Pero alam po ninyo, kahit every Monday lamang yung aming virtual na communication sa bawat isa, nawala po yun, natanggal dahil we are connected with each other. At tuwing nagkakaroon ng discussion, kami po ay nakapagpa-participate ng maluwag sa aming mga puso. Dahil yung closeness, yung pag-ibig bilang magkakapatid ay lumago ng lumago, lumapit ng lumapit ang bawat isa. Ito po ang unang ipinakita ng Panginoon kung papaano natin mahalin ang bawat isa. Get connected. Tularan natin ang ating Panginoon. Ngayon, sa nangyari pong ito, ano po ang ginawa ng Panginoon? Nung ang Panginoon ay magligtas at lumapit sa tao, hindi siya tumingin sa kayamanan. Hindi siya tumingin sa size ng tao. Hindi siya tumingin kung ito ay puti. Hindi siya tumingin kung ang taong ito ay pulubi man, katulad ni Sakeo Pandak, o anuman ang klase ng taong ito. Lahat ay isang value. Para bang meron kang 2,000 piso, yung isa ay lumang-luma. Parang punit na, pero yung isa, bagong-bago. Kung titingnan mo, magkaiba. Pero pagka ikaw ay namili, yung parang lumang-luma at yung bago, parehas lamang ang yung mabibili. The same value. Ganoon po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi siya tumingin kung anong klaseng tao ito. Yung value ng kaluluwa ng isang taong yon, kung anuman klase economically, materially, ang kalagayan sa society, sa size, sa kulay, isa lang ang value, mahal ng Panginoon. Kaya po, tayong lahat, kumonek tayo, anuman, kapatid po natin yan. So, iyon po ang isa. Connect with one another. Yun po ang unang value. Ano po ang ikalawang makikita po natin dito? Kapag nag-utos ang Panginoon, lalo na sa atin, mayroon tayong kakayahan at mayroong karanasan. Noong maliit pa ako, o tayong lahat, naranasan nating maging bata. Nakatanggap tayo ng pagmamahal galing sa ating mga magulang. Yung ating mga magulang, hindi pa man tayo gising, tuwang-tuwa na siya dahil mahal niya tayo at iniisip niya ihahanda yung ating pagkain. Tayo naman bilang bata, yung pag-ibig natin, tuwing makita natin yung ating mga magulang, nasisiyahan din tayo. Gusto natin laging lumapit sa kanila at masayang-masaya tayo pag kinakarga ng ating mga magulang. Pagkalaki natin, naging youth tayo, naghahanap tayo ng isang filial love na gustong sabihin, partner, friendship o kinship
kung anong bagay. Ito po ay tinatawag na filial love. Ngayon, ano po ito? Yung iyong kaibigan, bakit minamahal mo siya? Minsan, iniisip mo kung kailan ka pupunta o kailan siya pupunta. So tayo ay na-equip ng iba't ibang klaseng pagmamahal, ng iba't ibang klaseng pag-ibig. Ngayon, pagka lumaki ka na, alam mo, ito ang isang klaseng pag-ibig na minsan, bakit hindi natin maintindihan? Sasabihin natin, mahal natin yung ating mga kapatid, mahal natin yung ating mga magulang, at kailanman hindi natin sila ipagpapalit. Pero darating ang oras, pag nakakita ka ng ibibigay sa iyo ng Panginoon, masisira ang sinabi mo. Mamahalin mo itong taong ito na walang relasyon sa iyo. Mamahalin mo siya, sasamahan, magiging connected kayo, at magiging mag-asawa, magiging isang pamilya. So, pag naging isang pamilya na kayo, ito ang karanasan ng isang nagmamahalan na para bang ang pagmamahal na ito ay ine-equip tayo ng Diyos. Ito ay mystery ng pag-ibig na inilagay ng Diyos sa atin. So, ang klase ng pagmamahalan na gustong ibigay ng Diyos at iniutos sa atin para sa mga kapatid, tayo po ay may karanasan. Noong tayo ay naging magulang na, maging yung kakainit pagkatapos po nating mag-pray, ano po ang ating ginagawa? Iniisip na natin kung ano ang gagawin para itong ating mga anak ay magkaroon ng kanilang pangangailangan, hindi lamang sa araw na ito, hindi sa araw o sa buwan na darating, kung hindi maging sa kanilang future. Tayo ay nag-iisip, nagmumroblema, ginagawa ang lahat, maging yung ating buhay, magkasakit man tayo, ibinibigay natin ito sa kanila. Ito ang klase ng pagmamahal na inilagay ng Diyos. Hindi niya inuutos na mahalin natin ang bawat isa katulad ng pagmamahal sa ating sarili na wala tayong experience. Mayroon tayong experience. Ngayon, maging lolo, katulad ko lolo na, kapag hindi ko nakikita yung aking mga apo, sabi ko noon, kailanman hindi ko gagawin. Yung ibang mga tao, pagka lolo na, para bang hindi mahal ng kanilang mga anak. Ginagawa nilang alila, ginagawa nilang taga-alaga ng mga bata. Alam po ninyo, ngayon ko nalaman na hindi totoo yon. Ang nangyayari pa, minsan inaaway ninyo yung mga anak. Gusto ninyo yung mga apo mapalapit sa iyo. Kayo ang nagbo-volunteer. Kaya pagka sinaktan pa nila ang iyong mga apo, nasasaktan ka pa ng higit sa mga apo mo. Pinagbabawalan mo ang iyong anak. Ito ang mga kinds of love na kinomplete ng Diyos na naranasan natin na walang kulang na ipinadama sa atin. Kaya kung sinasabi man niya, a new command I give to you, love one another, magagawa po natin ito. Bakit po hindi natin nagagawa ang bagay na ito? Kasi po, mayroong problema. Ikinulong natin ang pagmamahal na iyon sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating sarili, sa ating mga apo, sa ating mga kaibigan na malapit sa atin. Ito po ang naging dahilan. Pero ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 16, ang sinabi po doon ni John ay ganito. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nararapat lamang na ibigay natin ang ating mga buhay sa ating mga kapatid. Wow, ang bigat. Napakabigat po nung sinabing yon ni John. Ang ginawang yon. So, iyon po ang ikalawang punto na hindi mag-uutos na ang Panginoon na mahalin mo ang bawat isa nang wala tayong karanasan. We are fully equipped. So, ano po ang ikalawa? Ano po ang ikatlong punto na makikita natin para matupad natin ito? Kaya natin ito. Kaya nating magmahal ng ating mga kapatid.
applied your experience to your brethren. Application po ang kailangan. Mayroon kang karanasan. Noong tayo po dinanas natin na mayroong job opening, nag-apply po tayo. Isa sa aking mga kaibigan, dahil eksperto siya sa linya ng kanyang in-applyan, sa dami ng mga nag-apply, siya po ay nakuha at natanggap doon sa in-applyan niya. Bakit po? Mayroon siyang karanasan. Ngayon, tayo ay fully equipped. Binigyan tayo ng karanasan ng Diyos upang mahalin ang bawat isa. Ano po ang kailangan? Kailangan i-exercise natin yon. Kailangan i-apply natin ang mga bagay na iyon sa ating mga kapatid. Mayroong isang gymnast na sasali sa Olympic. Mayroon siyang magaling na coach na dati sa Olympic gold medalist. Nakita niya ang gymnast na ito patambling-tambling sa floor exercise. Nape-perfect ang floor exercise. Ngunit pagdating doon sa bar exercise, hindi niya kaya dahil siya ay natatakot. Ang ginawa ng kanyang coach, nagalit siya, dinala doon sa harapan ng bar at kanyang sinabi, "Throw yourself into the bar." Sa takot ng athlete, nilundag niya ang bar at doon, kahit natakot siya, ginawa niya ang mga floor exercise doon sa bar. Paulit-ulit niya ginawa yon. In-apply yung experience sa floor, in-apply yung kanyang acrobatic experiences, at noong siya ay sumali sa Olympic, nagkaroon din siya ng gold medal dahil sa kanyang experience, in-apply niya. Ganito din po ang mga pangyayari sa atin. Hindi ibinigay ng Diyos na hindi natin kaya yung binigay niyang mahalin mo ang bawat isa. Bakit hindi po natin kaya? Sa term na responsibility. Nakulong po sa bawat isa na ang ating responsibilidad, mayroon tayo napakalaki sa ating pamilya. May responsibilidad tayo sa ating anak, may responsibilidad tayo sa ating mga asawa, may responsibilidad tayo sa ating mga magulang. Ito ang ating nakikita, kaya nagagawa natin na ibigay, iabot yung pagmamahal sa kanila. Pero hindi natin nakikita, may responsibilidad tayo sa ating kapwa. At ito ang pinagagawa ng Panginoon, love one another. Ang responsibility na ito ay pinagagawa niya, may experience tayo at kaya nating gawin ito. Ang John chapter 1 verse 12 ay nagsabi ng ganito, "Ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Yesus at naniwala sa Kanya, nakipag-isa, ay tinuring ng mga anak ng Diyos." Ngayon, ano po ang gusto sabihin nun? Ang lahat, anumang uri, anumang race, anumang kulay, anumang klase ng kalagayan, maging handicap man siya, siya po ay anak ng Diyos. At tayo bilang mananampalataya, mayroon po tayong dalawang pamilya. Pamilya ng mananampalataya at pamilya na ating kasama. Kung ano ang ginagawa natin sa ating pamilya, we are connected, minamahal sila, gawin din natin sa ating mga kapatid. Ito po ay mahirap, napakahirap dahil hindi natin sila kasama. Yung connection kulang, hindi katulad ng pamilya natin. Pero ano po ang sinabi ng Panginoon? "Apart from me, you can do nothing." Kaya nga, sa bawat ginagawa natin ito, hilingin natin ang kanyang leading. Lumapit tayo sa mga kapatid, tingnan natin yung kanilang mga needs, kung papaano yung needs natin nakita ng Diyos, makikita natin ang needs ng bawat kapatid. Mayroong isang Muslim community
mayroong mga grupo ng mga Christians doon. Expert sa Quran yung mga Muslims at ayaw na makita itong mga Christians. Itong mga Christians na ito, ewan ko ba bakit pilit na pilit silang makausap, masira nitong Muslim. Kahit galit sila, kahit hindi tinatanggap yung Bible, sinisira nila. One time, ang isa sa mga Muslim na ito ay nasunugan ng kanyang bahay. Nang masunugan siya ng kanyang bahay, lumapit ang mga Christian sa kanya. Nagkaroon ng Sunday worship. Pagkatapos mag-preach ng kanilang pastor, bigla may kakaibang kasuotan na tumayo. Ito ay Muslim attire at pumunta sa harap nakiusap sa pastor. Ganito po ang kanyang sinabi, "Pastor, Christianity is true. Lord Jesus is true. I am accepting Lord Jesus right now," ang sabi niya. At umiiyak siya, humahagulgol at kinuwento ang nangyari. Nung oras na yon, yung Muslim naging Kristiyano at sinabi ng pastor sa kongregasyon, siya ay naging Kristiyano, siya ay hindi umiyak dahil sa aking sermon. Siya ay umiyak at nakilala ang Panginoong Yesus dahil sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa mga iniabot ninyo, ipinadama sa Kanya. Siya ay ganito umiiyak at tinanggap ang ating Panginoon. Mga kapatid, minsan mayroong nanghihina ng mga tao, mayroong nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon, pero dahil hindi tayo nakakalapit sa kanila, hindi po natin sila maabot, hindi nakikilala ang Panginoong Yesus. Mayroong mga kapatid nanghihina, kailangan ang iyong pagmamahal, kailangan ang iyong concern, kailangan ang mga salita ng Diyos, mga encouragement. At ito ang kautusan ng ating Panginoon. Love one another. At ang pagmamahal na ito ay kaya po natin because God will not command anything which we do not experience it. Na-experience po natin. Naranasan po natin. So, ano po ang conclusion sa ating makikita? Para po yung loving one another na isang distinguishing mark ng isang Kristiyano ay madama, kailangan ng una, we have to get connected with one another. Kailangan yung connection, kailangan yung communication para ma-feel nila, makita natin yung kanilang needs at makatulong tayo at maipakita sa iba yung mark ng isang Kristiyano. Tayo po ay well-versed sa klase sa gustong sabihin ng pag-ibig. Ipinaranas po ito ng Panginoon sa atin. At ito tayo po ay fully equipped dahil nakapagbabasa tayo ng salita ng Diyos, na-experience natin actually at ngayon hinihiling ng ating Diyos. Kailangan po ng application. Let us love one another. Pero sinasabi nga, apart from me, you can do nothing. Kaya po, sa oras na ito, salamat po sa Panginoon. Ito po ay mabigat na kautusan dahil ito po ay yung kanyang magnitude, yung kanyang intensity, yung degree, the gravity of love na hiningi ng Diyos ay lalo pang tumaas na antas. Kaya po, salamat sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. At kami ay iyong pinili. Ikaw, Panginoon, ay bumaba. Ikaw, Panginoon, ang nagbayad ng aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay makasama mo. Kumunek ka sa bawat isa. Binigyan mo kami ng damdaming umibig upang maibigan din namin ang aming mga kapatid. Sa oras pong ito, dinadalangin namin sa iyo si Sister Rose, si Sister April,
kung saan, Panginoon, sila ay dinapuan ng COVID-19. Panginoon, naniniwala po kami na hanggang ngayon, sinasabi mo sa John chapter 5, verse 17, "My Father is still working, and I too." Kaya po, Panginoon, dalangin po namin na pagalingin po ninyo ang aming mga kapatid. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen at amen. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best to know the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in